Localized thunderstorms umiiral sa bahagi ng bandang West Philippine Sea sa may Pangasinan. Ingat mga folks. At isang bagong convergence dito sa may silangan ng Mindanao sa labas ng ating far southeast ng Guam ay binabantayan. At mga ulanin sa bansa, epekto pa rin ng mga surface trough na umiiral at salubungan ng northeasterlies at mainit na temperatura sa bandang katimbungang bahagi ng bansa ating tatalakay. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, October 14, 2023. Oras na ating voice from ngayong umaga ay alas 9:56 na ng umaga. May mga umiiral na localized thunderstorms ngayon yan sa may bandang baybayin ng Pangasinan o sa may bandang Bolinao, sa may West Philippine Sea. Ingat na lamang sa ating mga mangingisda ngayon dyan ay dahil lang sa epekto yan ng ating trough system na sumasalubong sa northeasterlies, na sumasalubong sa mainit na temperatura sa may bandang katimugan ng bansa, na sumasalubong naman sa dumadaloy na unti-unting northeasterlies o yung mahinang amihan natin. Epekto yung pagitan na yan ay asahan po mga localized thunderstorms na iiral dyan. So particularly sa may bandang Central Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon. Magiging kalat-kalat din ang mga localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi ng Bicol region at ilang bahagi ng Eastern Visayas area ngayong maghapon. At so far, ang mga inulan na natili pa rin medyo may mga water vapor ayon sa ating Doppler radar microwave imagery ay mga kalat-kalat na pag-ulan din sa may bandang Camarines Norte pa rin at ilang bahagi ng silangang bahagi ng bansa ang inaasahan pa rin magpapatuloy ngayong araw. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, klaro at ilang maulap lamang ang umiiral sa atin sa bansa. So medyo sunny day pero medyo may mga ilang gloomy at hazy ang iiral sa atin sa bansa dahil sa moderate air quality o moderate ang ating air concentration ngayon sa ating kahanginan at 19.38 micrograms per cubic meter, ang ating particulate matter 2.5. And so far sa lowest temperature naman na itala ng aking weather station kaninang 5:21 a.m. nakapagtala kami ng lowest of 26.8 degrees Celsius. Kahapon, stationary lamang sa 33.1 degrees Celsius. Kahapon naman na pinakamataas, kahapon ito ng 11:34 a.m. Ibig sabihin lamang, bahagyaring mataas ang ating atmospheric pressure pa rin kahapon na nasa 43.8 degrees Celsius. Pero kung ipagtatabi natin sa heat indexes mula kay Pag-asa, ay kahapon nakapagtala sa pinakamataas na heat index ang Rojas City sa Capiz at ang bandang Masbate. So ibig sabihin halos pantay-pantay lamang kami maging dito sa Caloocan na may pare-parehong nasa halos 43 degrees Celsius ang heat index. So medyo mataas-taas, bahagyang mataas ang linsangan pero at least nararamdaman na yung medyo bahagyang pagbawas ng matinding alinsangan. Sa ating PH Extremes in past 24 hours, nangunguna naman sa maalinsangang panahon na ang Katbalogan ay nasa umabot sa 34 degrees Celsius. Sa Baguio City, almost stationary lamang ang lowest temperature sa kanila at 17 degrees Celsius. At pagdating naman sa Inulan ay nangunguna ang Dayat Camarines Norte na may pinakamataas na 50 mm ang total rainfall. Kapon dito, light rain showers o drizzle lamang ang inabutan namin di sa Caloocan City na nasa 0.9 mm lamang. So nagkaroon lang ng bahagyang drizzle rains kahapon at tumigil din kaagad ito. Then mga epekto na yan ay asahan na po natin dahil nga po sa may malamig na temperatura na sa bandang extreme northern Luzon sa atin at sumasalubong na po sa medyo warmer na temperatura ng hangin sa may bandang Katimugan at Dagat Pasipiko. Asahan talaga ang mga biglaang ulan at mga localized thunderstorms sa ating mga folks. And so far sa ating outside humidity ay bagyang mataas at 74%. At mataas ang ating atmospheric pressure, siyempre, dahil meron tayong northeasterlies na umiiral na mahina at 1,011 hectopascals. Steady ito since last hour. So, take note yan mga folks ha. At meron tayong mataas na thermal anomaly, itong si Mayon Volcano. So, silipin natin yung status niya sa kanyang MODIS kung ilan ito.
So far, ang kanyang variable radiated power mabot po sa 180 megawatts according sa data feed ni Miroba. So, stationary lang din kung obserbahan natin. Kung titingnan natin, in 5 days ay stationary naman yung pagiging aktibo pa rin nitong si Mayon Volcano. Patuloy lamang nagbubuga o nagpapadausdos ng kanyang lava mula sa pinakabunganga nito. So, asahan natin ang confidence niyan ay manatiling mataas sa 100%. So, at although wala namang pinagbago o wala namang bago kay Mayon Volcano so far, manatili pa nito yung maging alisto hanggat ito ay unrest at nagbubuga pa rin ng kanyang magma para lang maubsan yung kanyang umi-increase na pressure sa pinaka-magma chamber nito. Sa high tide and low tide, may 1 minute tide to high tide. So, eksakto, nasa high tide na tayo ngayon sa may Manila Bay, kung tutusin. So, pwede mangisda sa may bandang pangpang lang Manila Bay. Ingat na lamang sa medyo maulag, maalon pala na karagatan. At sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:47 AM at lulubog ito mamayang 5:37 AM. New moon po tayo almost, kaya wala tayong may re-report pa rin sa buwan. New moon, senyalis na po yan na magkakaroon ng isang lunar eclipse, pero hindi sa Pilipinas. Ito ay sa Amerika at ang pinaka-center point ng solar eclipse bukas ito sa kanila. Bali, 15 ito sa atin sa Pilipinas. So, mga bandang bukas pa sila magkakaroon ng epekto ng lunar eclipse. Kung sisilipin natin sa ating astronomical event, kung tingnan natin sa actual event, halos nagdidikit na ang buwan at ang araw. Halos nako-cover na niya. Ang pinaka full cover niya sa araw, bukas pa po yan sa atin. So, ngayong araw kasi at 13 pa lang sa Amerika, kaya hindi pa ngayon yung eclipse baka akalain nyo nakalagay sa October 14, ngayong araw yun. Hindi po. 15 po yun sa Pilipinas. Then 14 naman sa Amerika, which is yun yung oras ng kanilang eclipse. So, kung sisilipin natin, may mga 15 hours pa para magkaroon ng annular solar eclipse. So, annular solar eclipse po ang magiging phenomenon sa kanila at sa mga Pilipino natin dyan, mag-ready-ready na. Maganda ang pagkakataon yan. Minsan lamang sa inyo yan matanaw, yung magaganyang eclipse. Mukhang suswertihin ang bahagi ng American region dahil sila ang mas makakaramas ng sunod-sunod na solar or lunar eclipse hanggang next year. Sa Pilipinas, may pagkakataon tayo dahil by October, saan ba yun? Ayun, October 18. October 18, hindi yun Saan ba yun? Sa may eclipses pala. Kung sisilipin natin sa eclipses, ayan, ay October 28. Ito yung medyo kita sa atin sa Pilipinas, yung lunar eclipse. Take note mga bandang 3 o 4, mga bandang gabi o madaling araw po ito. So, ang expected expectancy niya na nasa maximum ay 4:15 AM ito sa Pilipinas So, 29 yon sa atin ng madaling araw. So, lumalabas may 15 days pa po tayo para paghandaan itong darating na partial lunar eclipse. Ito lang yung huling pagkakataon natin na makakita ng ganito sa Pilipinas dahil sa mga susunod na taon ay wala tayong aasahan sa 2024 na makakakita ng solar eclipse. Pero may bahagyang partial lunar eclipse pero halos hindi ito halata. Gaya rin to noong March yata yun, kung di ako nagkakamali. Nagkaroon din tayo ng partial lunar eclipse noon. Pero halos hindi halata dahil wala man lang hindi masyado ramdam yung pinaka-umbral nito. Di gaya nitong darating na partial lunar eclipse nitong 29 sa atin sa Pilipinas na halos kita yung pinaka-umbral kahit kapiraso lang. Dito sa 2024 mga September pa po ito. So meron pang pagkakataon kaya lang hindi ito masyado noticeable, hindi gaya nitong darating na October 29 sa Pilipinas. So paghandaan na lamang natin
Mga isang pagkakataon lang natin makakita niyan. Dahil mga susunod na taon, mukhang mamalasin tayo na hindi masyado makakita, di gaya na magaganap na total solar eclipse sa Amerika next year. At ito nga mangyayari bukas po sa kanila ng umaga. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado, bukas na po ito ng linggo, sa magiging partly cloudy ang maghapon at may mga inaasahang localized thunderstorms. Mataas ang tsansa ng pag-ulan ngayong araw daw sa Metro Manila at 95%. So tingnan na lamang natin, baka katulad din yan kahapon na medyo light rains lamang. Pero magdala pa rin ng pananggalang just in case. At bukas magiging partly cloudy rin, so almost stationary din ang magaganap bukas ng linggo. Parehong nasa 95% din ang tsansa ng pag-ulan. Highest and lowest temperature expected sa dalawang araw nito ay 31 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 25 degrees Celsius. Sa ating monthly seasonal cycle for global temperatures ay since of September ay kung kumparahan mo ay nung August at nung September last month ay bahagya itong bumaba. Typical naman yan kapag magwi-winter season, bumababa naman ito. Pero nanatili itong mataas sa loob ng 40 years. Dahil kung kukumpara niyo sa mga nakaraang 40 years ng month of September, ay nangunguna pa rin sa pinakamataas ang taong ito na may pinakamataas na umabot sa 2.13 degrees Celsius na temperatura. So kung ipagbabasa natin sa average temperature dito sa bansa natin, i-add mo lang yan sa ating average temperature. Yan po ang computation yan. So, let's say, kung ang basihan natin ng monthly seasonal cycle ay 2.13 degrees Celsius, titingnan nyo ngayon yan sa ating daily records. Hindi, sa graph, sa station daily records. Kung titingnan niyo yung monthly summary, syempre, dahil every month kasi yan. Kung titingnan nyo yung average temperature, ito, yung mean, yan. Kung pagbabasahin nyo, dahil mean temperature kasi yung nasa record nung GIS temp. So, kung titingnan natin by the month of September, ayan yung September natin ay nasa 28.7 degrees Celsius. So, 28.7 So, kung 28.7 plus 2.13 degrees Celsius, lumalabas ang ating average temperature sa bansa ay nasa 30.83 degrees Celsius na kung yun ang mangyayari. So, ibig sabihin napakataas ito sa loob ng 40 years. At magiging first time ito sa bansa na ganyan aabot ng mahigit 30 degrees Celsius yung average temperature. Ayan 2.13 degrees. So, kukunin niyo yung average niyan at i-add niyo yan sa ating average temperature. Kung ano yung month niya, let's say September, inuulit ko, ay kukunin nyo rin yung average temperature ng September. So, para general mean, ang asahan natin makukuha, kukunin nyo yung mean temperature natin sa bansa. Let's say, yung record ng weather station ni Pag-asa ay ng September ay nasa 28.7 degrees Celsius. Which is yan yung temperatura ko base sa record ng aking weather station kasi sa Caloocan. So, kung yung mean temperatures niya ay nasa 28.7, i-add nyo lang yung 2.13. Yun yung magiging maximum ng mean temperature, average temperature natin sa Pilipinas. Ngayon, kung pagbabasehan nyo naman sa high temperatures, kung i-add nyo yan sa highest temperature, mali yung na-click. Let's say, yung highest temperature na naitala nung September dito sa amin sa Caloocan is 35.3 degrees Celsius. So, 35.3. I-add mo yung 2.13 degrees nung September. Lalabas, nasa 37.43 degrees Celsius po yung highest temperature na inaasahan. So, ibig sabihin, yung mga posibleng umabot sa ganitong temperatura next year, hindi na po yan maganda. Yun po ang basihan niyan. Kasi maraming nagtatanong, ano bang purpose niyang global mean temperature niya? Ano bang silbi niyan sa temperatura natin sa bansa? Ang temperatura natin sa bansa ay mga nasa 28 degrees Celsius. Yun na nga po ang masama 28 degrees Celsius, madadagdagan pa ng 2 degrees Celsius. Base dito, nasa 2.13 degrees Celsius of the month of September. Imagine niyo maa-add yan. Sa iba naman, ayon sa ibang weather agencies o climate agencies, nasa 1.49 degrees Celsius naman yung global anomaly ng init o monthly global temperature. Ito'y pinagbasehan sa mid-Atlantic po yung measurement nila niyan.
So, hindi ibig sabihin pang mid-Atlantic yan. Kasi yan yung parang analysis ng mga climatological agencies na inaasang temperatura sa buong mundo. So, kaya nga mayroon tayong mean sea level temperature and mean average temperature. So, kung kukunin mo yon, huwag kayong malilito na iba naman temperatura sa Pilipinas iba naman ang temperatura sa Amerika. Hindi ganoon. Yan, kukunin yung mean temperatures nila. Then, i-add mo yun sa temperatura natin sa Pilipinas para makukuha natin yung average temperature na inaasahan. Ganun po ang pagkagamit yan. So, inulit ko ay nanatili pa rin mataas ang month of September. Nasa 2.13 degrees Celsius sa loob ng 40 years o 42 years. Kasabayan ng from 1980 po yan hanggang 2023 yan mga folks ha. Actually, from 1898 yata yun yung pinakamahaba niyan. Hindi ko na sinama yun dahil sobrang para sa akin po is indisoriented na po siya. Nanatili kasi pinakamababang temperatura na yun Ang binagbasehan ko na lang from 1980 up to present. So, para malinaw po sa atin yan. So, from 1980 up to present, nangunguna po ang taong ito sa may pinakamataas na temperatura sa month of September. Actually, halos mula noong June hanggang ngayong month of September, pinakamataas ito na temperaturang naitala sa loob ng 42 years. Wala pang masyadong update ang Asia natin mula sa Japan Meteorological Agency kasi itong monthly global temperature na ito, yung data. So wala pa silang update, August pa rin ito. Antayin na lamang natin, ipopost ko yan sa aking Facebook page once na nag-update na ang JMA tungkol dito. So delikado po at hindi po talaga maganda na tumataas ang temperatura natin sa mundo. Sa ating latest near daily vegetation and drought sa Pilipinas ay nag-warning na naman ang ating early warning system sa probinsya na ito ng Compostela Valley, ilang bahagi ng Davao Region. Take note yan mga folks. At dyan sa bahagi ng Agusan del Sur, kabilang na ang Hinatuan at bandang Surigao del Norte. Di sa may bandang, sa may bandang Hinatuan area at buong bahagi dito ng Compostela Valley. At kasama na ang bahagi ng General Santos City areas. Ibig sabihin lamang tumataas na naman po ang drought early warning o drought index areas na yan. Pero kung pagbabasahin natin, base sa last record ng October 12, 2023 ay makikita nga tumataas nga po ang bahagi ng General Santos City. So sa LGUs natin sa taga Gensan ay take note po ang yung mga inyong mga pananim ay ihanda na ang reserve water dahil po mataas ang drought probability dyan sa area na yan. Sa extreme northern Luzon naman, sa bahagi naman ng bandang Tugigaraw area, mataas po ang drought intensity dyan Yung classification, mataas po. Take note yan sa LGUs natin sa bandang Cagayan Valley at dyan sa may bandang Tugigaraw area, mataas na naman po. Pero pagpabasya natin ang buong buwan, ay nanatiling mataas ang bahagi ng Bicol areas at ilang portions sa may bandang Quezon Province mataas pa rin po at yung pag-ulan. Pero yung drought index ay although nag-minimal uli ang bahagi ng Bicol areas pero tumataas nga po ang area ng bandang Extreme Northern Luzon at bandang General Santos City. So sa inulan ay nanatiling below average normal pa rin ang halos buong bansa maliban lang sa puwerteng dito sa may bandang Zambales at bandang Compostela Valley. Yun, medyo hindi pa rin magandang balita ito mga folks. Kukunti pa rin ang lumalabas na buhos ng ulan hanggang ngayong lumipas na ang isang linggo o magdadalawang linggo na ng Oktubre. Nanatiling way below normal po ang ulan sa bansa. At yung drought index natin unti-unting tumataas. Kung pagbabasehan naman natin ang huling record since September, malinaw naman na mataas po ang parte ng Bicol Region area sa may pinakamataas na possible of drought index. Mataas ang drought indication dyan o dry. Ang areas na yan ng bandang Camarines Norte, ilang bahagi ng Catanduanes. Sa may bandang Negros Region naman, sa may bandang Bacolod. Sa may Visayas naman, bandang katimugang bahagi ng Leyte at sa may Mindanao naman sa may bandang General Santos City ang medyo mataas ang dry spell sa area na yan. So take note yan mga folks maging worry po tayo sa mga LGUs natin dahil hindi po biro dahil baka makapusan ng
tubig ang inyong pananim, baka magkaroon na naman tayo ng krisis sa bigas at mga ilang pananim. Baka magreklamo na naman ang ating mga kababayan at sasabihin na naman hindi nakapag-prepare ang ating mga local government units. So sinasabi na namin ngayon o sinasabi ko na ngayon at sigurado nire-report na yan ni Pag-asa, hopefully yung nanonood dyan na sumusubaybay sa akin na taga-Pag-asa, i-report na ninyo ito sa mga local LGU dahil baka pagdating ng next summer o next dry season natin sa Pilipinas, marami na namang magre-reklamo na tumataas ang presyo ng gulay at bigas. Dahil po, ang katotohanan niyan ay magkakaroon tayo ng problema sa epekto nga po ng dry spell at drought index na tumataas sa mga areas na ating binanggit ngayong araw. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa lagay ng panahon and actual ngayong araw ay makikita natin na medyo katamtaman lamang ang umiiral na himpapawirin. Pero magiging bahagyang katamtaman at maalinsangan ang extreme nodal Luzon areas. Pero mas nakakaramdam na kasi sila ng breeze, epekto ng ating northeasterlies. O sa kay Pag-asa ay surface wind flow. Northeasterly surface wind flow o northeasterlies, pareho lang naman din yun. So either northeasterlies o northeasterly surface wind flow ay mararamdaman na kasi niyan ng mga taga-extreme nodal Luzon. So despite na medyo katamtaman at maalinsangan sa kanila ay nararamdaman nila ang bugso o yung cold breeze ng hangin sa Hilaga. Hindi gaya sa bahagi ng Central Luzon at ilang bahagi ng eastern part ng Luzon at bandang Zambales ay hindi pa masyado hanggang Metro Manila. Although mas nararamdaman pa rin natin lalo na sa gabi yung lamig nito o simoy ng lamig nito. Magiging katamtaman din ang lagay ng panahon mula Central Luzon, kabilang ng Zambales area, Bulacan, hanggang NCR na po yan, pababa ng Calabarzon area, sa may banda. Batangas Laguna area, magiging partly cloudy at magiging mostly cloudy pag lumapit ka na bandang Quezon Province, sa may bandang Polillo Island o General Lacal, pababa ng Atimonan, Quezon, all the way papasok ng Bicol Region. Magiging partly to mostly cloudy at may mga ilang buhos o bugsuan ng moderate to heavy rain showers Kaya magdala po ng pananggalang sa ulan bukod sa tinding sikat ng araw, lalo na sa bandang Kabikulan na makakaranas kayo ng heavy rain potential. Hindi man ito magdamagan, pabugso-bugso ito, pero expected ang moderate to heavy rain showers. Kaya magdala pa rin naman ng pananggalang sa ulan para iwas mababasa kayo at iwas din sa potential na pagbaha. Huwag naman sana mangyari ang pagtaas ng baha. At mula dyan sa bahagi ng Bicol Region mula Camarines Norte, pababa na po yan ng Iriga, kabilang na ang Legazpi City at Catanduanes at Caramuan, magiging mostly cloudy po at mga kalat na ulan na mga ilang moderate and heavy rain showers. Magdala po ng pananggalang sa ulan. And the rest ng Tabaco City, pababa ng Legazpi at Sorsogon, although medyo katamtaman, partly cloudy po, pero expected ang mga isolated rain showers, epekto ng surface trough na umiiral sa bahagi ng Eastern Bicol Region hanggang bahagi ng Visayas area. So yung area na yan, yung surface trough na yan na dumadaloy, magpapaulan po ng kalimitan sa bahagi ng Bicol Region. Hindi masyado sa bahagi ng Eastern Visayas Region, although magiging manisangan sa area na yan ng Samar Region, pero pagdating sa Hilaga, bandang Lawang at Allen sa Northern Samar, magiging partly to mostly cloudy rin at mga kalat katapag ulan na may pagkidlat at pagkulog. So ingat na lamang mga folks. And the rest ng Mimaropa ay maya-maya ay makakaranas ng mga matitinding pag-ulan ang Puerto Princesa, pababa ng Nara hanggang Brooks Point dahil mayroong cluster dito ng kaulapan na may dalang maramihang water vapor. So kumikilos ito pakanluran. So anytime ngayon, maya-mayang konti magiging mostly cloudy at watch out po sa biglaang buhos ng ulan sa area na yan. Pero sa bahagi ng Occidental Mindoro, katamtaman din ang lagay ng panahon. Isolated, scattered rain showers din ang iiral maghapon and the rest ng buong Visayas area. Pero pagdating ng bandang west portion sa Visayas at central sa may bahagi ng Bohol at southern part ng Cebu area, ay magkakaroon ng mga ilang part dito mostly cloudy at mga isolated rain showers din na may mga pagkidlat pagkulog. So magdala ng pananggalang sa ulan. Pero gaya ng aking nabanggit kanina sa may bandang Eastern Visayas Region, hanggang dyan sa may Tacloban, Ormoc, hanggang dyan sa may bandang Baybay City, magiging katamtaman na lagi ng panahon, so medyo maalinsangan po. Magdala ng pananggalang bukod sa tinding sikat ng araw. Pero pagsapit sa may bandang Maasin, pababa ng Liloan,
at San Ricardo. Sa bahagi ng Leyte, magiging partly cloudy ang iiral. So isolated rain showers din ang inaasahan. Magdala ng pananggalang sa ulan. And the rest ng Mindanao, magiging katamtaman din po. Maalinsangan po mula dyan sa may eastern hanggang dyan sa may bandang Bukidnon. Magiging katamtaman at alinsangan po and the rest ng northern Mindanao. Typically, partly cloudy ang iiral at isolated rain showers din. Naka-forecast po ang mga isolated rain showers sa buong bahagi ng northern Mindanao, kabilang na Surigao del Norte at dyan sa bahagi ng Agusan del Sur at Davao Region. Pero pagdating sa bahagi ng Sorsogon area mula Cotabato City hanggang General Santos City ay magiging partly tumusikaw din ang iiral. Pero mga drizzle o mga typical na light rain showers ang iiral. At pagdating naman sa hapon o gabi ay isolated din. Naka-forecast din daw na at least 60% na tsansa ng pag-ulan sa area na yan. Mula dyan sa may bandang Sorsogon, sa may Cotabato, pababa ng General Santos City. And the rest ng BARM, mula dyan sa may bandang Marawi, papasok po ng Usami City, bandang Zamboanga na po ito, ay magiging katamtaman din at isolated. Forecasted din ng mga uulanin, lalo na sa hapon o sa gabi at madaling araw. And the rest ng Zamboanga Peninsula, sa Zamboanga del Norte, magiging maulap din po ang lagi ng panahon. Kalat-kalat din na mapag-ulan na may inaasahang pagkilat at pagkulog, lalo na sa hapon o sa gabi. So magdala po ng pananggalang, lalo na sa mga nasa trabaho pa rin, kahit Sabado o Linggo, ay asahan hanggang bukas po ng Linggo ay magkakaroon ng mga isolated rain showers. Kalat-kalat po ito at may mga pagkilat at pagkulog, kabilang na ang isla ng Basilan at Hulo-Sulu. Samantala ako din sa aking West Pacific Basin Monitoring, minamamataan nga po sa may bandang silangan ng Bicol o ng Eastern Visayas muli, kung saan nanggaling itong si dating bagyong Bolaven, ay meron tayong anomaly at least mga 20 to 30% na namumuo dito. So obserbahan natin yan kung magiging isang invest low pressure area sa mga susunod na araw. Sa ngayon, insignificant pa sa ating actual satellite imagery, pero nagkakaroon siya ng mataas na anomaly maging sa kanyang probability in real time. Sa ngayon ay nasa 20% chance ang kanyang tropical cyclone forecast prediction nito. Nasa bandang silangan nito sa labas ng halos sa bandang Guam. So halos malapit sa ating Philippine area of responsibility. Well, titingnan natin kung magiging significant na naman yan within 48-hour period. At dahil naka-forecast naman yan, expected natin na posible pa rin may mga mabubuo dyan hanggang sa mga susunod na araw. However, kung pagbabasa natin ang ating global spectral model na ating ginagamit, ay so far may mga ilang sirkulasyon na namamataan nga dito sa may bandang Guam. Ito nga yung posible. Nasa 20% pa lang naman ang probability nito na maging isang invest. At makikitang mayroong chance na pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero very disorganized pa at hindi pa ganun kapulido yung alof nito, yung kanyang convergence. Well, kung pagbabasa naman natin yung convergence monitoring nito, kung sakaling mataas. Well, medyo meron siyang at least mga nasa 18 kilometers per hour o upward low convergence. So, yan ay ibabantay natin sa loob ng 48-hour period kung sakali ito ay magkaroon ng organization. Kasi medyo buntot pa rin kasi yan dating bagyong si Bolaven. Yan yung tail ng surface trap niya o monsoon trap ni dating Bolaven. So, baka magkaroon siya ng sariling sirkulasyon hanggang sa mga susunod na araw. Titingnan natin, mag-update tayo sa Facebook page niyan. Dahil yung divergence, kung pagbabasa natin, ay kompleto rin, nasa at least 22 to 33 kilometers per hour. Nasa vicinity ito ng Guam, so babantayan natin ito within 48 to 55-hour period. At mag-update tayo kung ito ay magiging isang active na invest sa mga susunod na araw. Sa ngayon, wala pa tayong inaasahang sama ng panahon na mabubuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at sa labas ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa susunod na 3 araw. At yung ating mga binabantayan ay hindi pa naman siya inaasahang mabubuo yan sa loob ng 3 araw. Probably hanggang invest formation ito. So manatiling wala tayong aasahang sama ng panahon sa loob na at least mga 3 days. Yung sa kanluran naman kasi nasa bandang Vietnam na nga po at bandang Hainan na masyado na itong malayo at very insignificant pa rin yung sirkulasyon niya. Nanatili lamang siyang surface trap kaya ng aking analysis no isang araw na magpapaulan sa bahagi ng Vietnam na ito at bandang Hainan sa bandang Southern China. Wala na itong threat sa bansa dahil madidissolve din kaganyan dahil sa epekto ng northeasterly surface wind flow na umairal dito sa may bandang Hilaga nga po na ating nauna pang binalita. Madidissolve din kaagad dyan
magkakaroon lamang ng mga buhos ng ulan dahil nga po sa init at lamig na nagsasalubong dito. At narito naman ating 3D 20 weather forecast para sa araw ng Sabado, October 14, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, October 14, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit namin anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa mga pagdetalye na gusto ninyong malaman na hindi natin nabanggit ngayong umaga. At sa mga ilang data feeds mula sa aking weather station sa Caloocan City para sa mga gustong malaman ang real-time na effect ng ating weather system ngayong umaga at maghapon. At sa mga data feeds, siyempre, mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.